Magandang araw po sa inyong lahat. Tama po kayo, araw ng Sabado. Nakaugalian ko na araw ng Sabado ay araw ng pahinga at hindi ako nagva-vlog, no? Pero kahapon po ay hindi rin po ako nakapag-vlog. Maraming dahilan po dyan, pero isa sa dahilan ay hindi ko talaga pa maintindihan kung ano mga nangyari dyan sa Pilipinas. Pero matapos po isang araw at napakadaming tawag, nalaman ko na po kung anong mga pangyayari, no? So, nakapag-vlog na po ako ngayon. Mag-vlog na ako ngayon. Now, ano ba hong nangyari? Well, una-una simulan natin nung 28 pa. Kasi linagay ko sa aking page na dapat sumapi tayo sa ng rally dyan sa EDSA. At pero ang nangyari nga ay pinaalis ang mga Duterte ng mga miyembro ng Kamatayan Bloc, no? Pero ano ba ang tunay na kwento ron? Ang tunay na kwento po talaga pala doon ay talagang sama-sama. At talagang kauna-unang pagkakataon ay nagsama-sama na ang mga iba't ibang mga pananampalataya. Katoliko, Protestante, Iglesia ni Cristo, KOJC. Totoo po na wala pang opisyal na stand ang CBCP, pero totoo rin po na meron ng mga bishops na talagang gusto na magsalita. Kaya yung mga bishops na yon ang umattend sa mga pagpupulong. Now, nung araw po noon, bago magang-maga pa, nung 28, ay meron mga 5,000 DDS at galing sa iba't ibang mga simbahan na nagtipon-tipon na dyan po sa EDSA at Shaw Boulevard. So, hindi po totoo na ang mga tao doon ay tao ng Kamatayan Bloc, no? Nandun po ang mga DDS. Kaya nga lang po, nung nagsimula na ang programa, binigay ang mga ang mikropono sa mga Kamatayan Bloc, kaya nagkagulo na, no? Dahil sabi ng Kamatayan Bloc, hindi welcome daw ang mga DDS, no? So lumaya sila at doon narinig yun naman yung talumpati ni Harold Respicio, no? So nandun po talaga tayo. Nandun si Harold Respicio, nandun si Mike Defensor, pero hindi nga po sila pinasalita. Kaya umalis sila. Ang iglesia, naka-standby din po. Pero nung nalaman nila na ang mga organizers ay kasama mga Kamatayan Bloc, talagang sabi nila, wag muna tayong sumipot, no? Handa din silang sumipot gaya ng DDS. Ang pagkakaiba, ang DDS nandoon na. Madaling araw pa lang ng 28, samantalang ang iglesia magpapatawag pa lang. So nung lumabas na ang mga DDS ay ni-exclude ng Kamatayan Bloc, hindi na rin nagpatawag ang iglesia. So ano nangyari? Nakakita nyo naman, linangaw yung rally ng White Ribbon dahil nga in-exclude tayo. Ayaw nilang tanggapin. Karamihan talaga ng mga Pilipino ay DDS, no? So linangaw sila. Pero meanwhile, ang usap-usapan, ano nang gagawin natin? Well, lumabas na nga po by the 29th yung balita na hindi aatrasan ni Boying Rimulya si Senator Rodante Marcoleta. At nakakuha rin po ako ng impormasyon na may ilang mga senador talaga na galit kay Rodante Marcoleta na hinahamon talaga nila si Boying Rimulya. No? Kung ikaw ay talagang matigas, gaya na sinasabi mo na matigas kang Kapitenyo, hindi ka magpapadala sa takot. No? Kahit pa mag-rally, Iglesia ni Cristo, kakasuma si Marcoleta. So 29, nagkaroon na po ng konfirmasyon na talagang kakasuhan si Marcoleta at nagdesisyon na daw ang Iglesia ni Cristo na magpatawag ng pagtitipon. At yan nga po yung nangyari nga, no? Sa 30, 1 at 2. Ano nangyari? Bakit tumigil matapos ang pangatlong araw? Well, syempre, marami nag-iisip na meron na bang areglo. Ang nakarating naman po sa aking impormasyon, naghihinanakit nga daw ang mga iglesia. Bakit sila pinagbibintangan na magkakaroon ng areglo? Samantalang sila naman talaga ang nakakapagpatawag lang ng kanilang mga nananampalataya at nagkakaroon ng crowd na kasing laki ng crowd ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw ibang mga relihiyon na nakakapagpatawag ng ganyang crowd at totoo naman. Kahit anong gawin natin, tang iglesia lang ang maasahan pagdating sa pagtawag sa mga nananampalataya para manindigan, no? At ilabas sa isang mapayapang pamamaraan ang kanilang hinanaing laban sa gobyerno, no? So, naghihinakitang iglesia doon sa mga nagsasabi na mayroong areglo, dalang katotohanan, sinampahan pa rin ng kaso si Senator Marcoleta at ang katotohanan posible na ma-issuehan din siya ng warrant of arrest. Pero at this point, gusto ko lang linawin kung anong proseso, no? Dyan sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan po, kasi yan nga ay special court, anti-graft court, yan ay court of first instance, no? Ibig sabihin, hindi siya appellate court.
So mangyayari dyan, yung rules of court will apply to the Sandigan Bayan. Ang sabi ng rules of court, ang unang-unang gagawin na hukuman, titignan kung may probable cause. Now, kung patas po ang magiging desisyon ng hukuman, sa tingin ko walang probable cause. Bakit po? Di ba sinabi ko sa iyo doon sa unang recording na pito ang acts constituting plunder bukod pa doon sa halaga ng 50 million. Dapat series of act, dapat dalawang act. Pero ang inaakusa nila kay Marcoleta ay isa lamang, yung pagtatanggap ng 50 million na campaign funds galing kay Mike Defensor, na hindi po sapat yan. Dapat dalawang akto ang babanggitin nila. Bukod pa dyan, yung issue nga ay dapat yung pagtanggap ng pera in consideration of a reward or a gift arising from his office. Ano naman yung kapalit, kumbaga, pagbibigay ng 50 million? Siya naman po ay third termer ng congressman at wala nang patutunguhan at hindi naman sigurado na siya mananalo talaga sa eleksyon, no? Pero kung ang batayan nga yung consideration na dahil pag nanalo mabibigyan ng pabor, lahat po na nagbibigay ng campaign funds ay makukulong dahil nga po lahat naman na hindi nagbibigayan out of the goodness of their heart. Kailangan magkaroon sila talaga ng impluwensya doon sa kandidato na binigyan nila na inaasahan nilang mananalo. So sa tingin ko, hindi po in consideration of his office yan, miski siya ay tumanggap ng pera at syempre wala namang kaduda-duda, yung pera ni Mike Defensor pera po yan ng pribado at hindi naman galing sa gobyerno na ninakaw. So, theoretically, dapat yan magdesisyon ng hukuman na either, number one, wala talagang probable cause kasi nga walang elemento yung second series of act, yung second act na require for plunder, at saka pangalawa, miski yung akto na pagtatanggap ng campaign funds, hindi naman yan in consideration of a gift or favor, no, dun sa hahalal na kandidato, no. Pero ngayon, yan ang tinitignan. Kasi, una-una, kung may areglo, di hindi na sana nagsampa. Iba po. Pero ngayon, tinitignan natin kung mag-i-issue ba ng order ang Sandigan Bayan. Ang pwedeng unang-unang possibility yung warrant of arrest na non-bailable. Second possibility is mag-fix sila ng bail dahil evidence of guilt is not strong pero mag-i-issue pa rin ng warrant of arrest. At pangatlo ay yun na nga, yung non-bailable ang gagawin nila. At hindi pa naman natin alam. So wag po tayo magkaroon ng mga haka-haka na nakipag-kompromiso na, nakipag-areglong iglesia dahil sa totoo lang, tama naman po yung sa loobin ng mga taga-iglesia na wala naman iba tayong aasahan pagdating sa pagtatawag ng tao para magtipon-tipon sa mapayapang pagpapalabas ng mga hinaing laban sa gobyerno. Pero ano sa tingin ninyo ang nangyari? Bakit biglang tumigil? Hindi ko po alam talaga. Okay? May narinig ako na gusto lang nilang lumipat ng venue sa Quirino Grandstand pero hindi available ng Quirino Grandstand, parang sa 19 pa ang availability. At alam naman nila na talagang hindi po pwede na sa Liwasang Bonifacio kasi hindi po yan malaki, maliit lang po yan, no? At hindi po pwede, hindi ma-accommodate ang mga nananampalataya sa Iglesia ni Cristo, no? So, pero ang tingin ko ako lang po. Ako ito'y isipan ko lang. Wala na akong informante beyond that. Ang mga informante ko, yung alas 5 pa lang na umaga, nagtipon-tipon na mga DDS noong 28, yung ang nais lang naman nila, ilipat yung venue at humahanap ng mas malaking venue na hindi pa available yung Quirino Grandstand, sa 19 pa available. Yan lang po At saka sa tingin ko, walang areglo kasi nga kilasuhan pa rin si Marcoleta. Pero bakit kaya natigil? Well, sa tingin ko po, natigil yan dahil ang nangyari nung People Power 1 at People Power 2, ang ating hukbong sandataan na taga-protect o ang protector ng mga mamamayan ay lumabas at sumaklolo sa taong bayan. Sa tingin ko po, walang nangyari itong pagtitipon-tipon natin dahil yung inaasahan nila na lalabas ang ating mga protector ay hindi lumabas. At naririnig ko naman kasi na ang mga protector ay lalabas kapag sapat ang taong bayan na lumabas, no? Pero yun nga po, hindi lumabas, kaya ano pang aasahan, no? Para ka pa magrarally-rally dyan, ang nais natin talaga ay tunay na pagbabago, hindi naman lumabas yung protector of the people, so tanggapin na natin yan. So tingin ko, yan po talaga ang nangyari. Malungkot, pero kinakailangan tanggapin. Dahil yan po ang realidad.
Hay nako, sana po darating pa rin ang panahon na ang ating mga hukbong sandatahan ay hindi talaga iiwasan yung kanilang katungkulan sa ilalim ng ating bagong saligang batas na kinakailangan bigyan ng proteksyon ng sibilyang populasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na namamatay ang ating mga kababayan dahil nga po sa pangungurakot ng mga pondo na nakalaan para sa flood control o yung mga proyekto para maibsan ang kahirapan ng taong bayan. So mga kaibigan, yan po ang aking bersyon sa mga pangyayari sa nakalipas na araw. Ang aking mensahe, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil unang-una nandyan po Panginoon, nagbabantay po siya sa atin. And ang sabi naman niya, I will never forsake you. Alam ko po, napakatindi na problema natin dahil kay Presidente Marcos Jr. na bangag, na kurakot, na wala pakialam sa karapatang pantao, na ginagamit kayo ng mga non-bailable offenses as substitute for declaration of martial law. At meron pa ako natatanggap ng ugong-ugong na isa sa mga pinagplanuhan din nila ay deklarasyon nga ng martial law. No? Pero God will never forsake us. Yan po ang pangako niya. Sa patuloy po tayo mananampalataya that the Lord's will be done at ang kagustuhan niya ay hindi tayo para tratuhin ng mga animal na walang karapatan. Ang kagustuhan niya, lahat tayo magkaroon ng mabuting buhay, pagkain sa mga gugutom, damit sa walang mga nakadamit, at tirahan sa mga walang tirahan. Hang on, Philippines. May pag-asa po tayo. Nandyan pa naman ang 2028. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana po, wag na kayong masiraan ng loob. Fight, fight, fight lang po. Dahil isipin niyo maraming mga gaya ko na tagal-tagal lang nawalay sa pamilya at mahal sa buhay, pero fight, fight, fight pa rin. Fight lang po tayo. Salamat po. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kamusta pong weekend? Nako sa akin, okay naman po, nakapagpahinga. Hindi nakapagsimba pero nakapagpahinga. Anyway, matapos ang weekend, anong aasahan natin ngayong araw ng Lunes, ika-6 ng buwan ng Hulyo? Bilis ng panahon, no? Hulyo, maya-maya, unti na lang. Door months na, Pasko na naman! Anyway, mga kaibigan ha, ano asahan natin? Well, dalawang importanteng bagay po mangyayari ngayong araw na ito or nangyari na ngayong araw na ito kasi makikita nyo na itong ating broadcast na gabi nga, no? Well, una-una, ang mangyayari po ay inaasahan natin na magsisimula ang impeachment ni Inday Sara Duterte. No? Ito daw po ay magsisimula ng 2:00 ng hapon. At bukod pa dun sa opening statements na inaasahan natin na i-deliver ng lead public prosecutor na si Luistro, meron ng 3 testigo na ipipresenta. Itong 3 testigo, 2 galing NBI, something to do with cyber libel. No? So inaasahan natin na hindi ko lang alam, baka mamaya uunahin nila na presentang ebidensya ay tungkol dun sa pagbabanta laban kay Bangag at sa kanyang may bahay. No? Hindi ko lang po nasisigurado pero yun yung nakasulat dun sa notice na ibinigay ng prosecutor sa impeachment court. No? Well, inaasahan din natin na uupong presiding officer ay si Sherwin Gatchalian, no? Na talagang sinasabi ko, baka maging moro-moro talaga ang paglilitis dyan sa Senado kasi hindi siya abogado, hindi niya alam rules of evidence, sino magde-decide kapag merong objection, no? Na linabas ang kahit sinong panig. Naniniwala po ako na dapat abogado yan. At ang aking balita, kaya nga daw tumalon itong si Cheese at nagmalahudas, ang kapalit yan dapat ay siya maging presiding officer. Hindi ko maintindihan bakit hindi pa nangyayari. No? Ang pagtutol daw po ay galing mismo kay Sherwin Gatchalian. Siguro, iniisip niya na mas lalo siyang sisikat kapag siya naging presiding officer. Paano naman siya sisikat na hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? So makikita po natin mamaya kung siya talaga upong presiding officer, pwede naman baguhin yan in due course, no? Kapag sila nagbutuhan. Sa tingin ko, ang dahilan kaya hindi makaupo si Cheese Escudero ay may duda sila na nung inamindahan nila yung kanilang house rules para nga pwede magtalaga ng ibang
presiding officer bukod sa Senate President, alam nila na walang visa yon dahil yung mga panahon na yon, wala silang 13. At ang importante para makaupo ang ibang tao as presiding officer, yung rule ng Senado ay amendahan ngayon. Ngayon na meron silang 13 miyembro para maging valid. Ayaw nilang aminin na illegal sila, kaya hindi sila gagalaw at uupo na muna si Sherwin Gatchalian. Pero pag nangyari yan, katawa-tawa po talaga yan. Hindi ko po maintindihan kung ano mangyari dyan. Bagamat alam ko na ang impeachment ay hindi purely judicial, kinakailangan naman naintindihan nila kung anong rule of evidence. Dahil kung hindi, talagang moro-moro ang labas niyan. Well, ngayong araw, inaantay din natin kung mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Marcoleta. Hindi po tayo sigurado kung ngayon talaga lalabas ang warrant of arrest, kung lalabas na siya. Kasi ayon sa ating rules of court, ang una-unang gagawin ng hukuman matapos magsampa ng information ay titignan kung may probable cause. Alam niyo na naman siguro ibig sabihin ng probable cause, no? Na mayroong krimen na nangyari at yung nasasakdala ang posibleng gumawa ng krimen na yon, no? At kapag na-determine ng mga hukom na walang probable cause, dismiss. Ang pagkakaiba po ng Sandigan Bayan, binuo siya ng isang batas para nga po papabilis yung paglilitis ng mga taong gobyerno na lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasama ng Plunder Law. At dahil dyan, 3 pong mahistrado na kinakailangan pumirma doon sa warrant of arrest. No? Now, kapag meron pong isa na nag-dissent, kukuha sila ng 2 doon sa ibang mga division at kung ano yung decision ng majority, yun ang masusunod kung mag-i-issue ng warrant of arrest o hindi. Hindi po yan basta-basta lang na pinipirmahan. No? Dapat yan tinitignan ng mga mahistrado at tinitimbang kung meron nga bang probable cause. No? Now, ano yung mga kadahilanan para hindi mahanapan ng probable cause? Well, una-una po, titignan nila kung meron bang lahat ng elemento ba ng krimen na binibintang doon sa akusado ay makikita mo sa impormasyon. Sa tingin ko po hindi. Kasi gaya nung sinabi ko nung nauna ko ng broadcast, no, ang plunder po kinakailangan series of acts doon sa 7 na enumerated sa plunder law at ang naka-enumerate lang sa information bagman di pa natin nakikita ay yung pagbibigay nga ng campaign contribution na more or less 50 million, no, na galing sa mga pribadong individual na di umano sabi ng ombudsman ay in consideration of promise or gift or reward, no, matapos na ibigay ang perang yan. So sabihin natin na may ganyan nga nangyari at posibleng maging kriminal ang pagbibigay ng election na campaign funds, ang punto naman, iisang akto lang yan. Kinakailangan may pangalawang akto pa na mapa-include doon sa information para mahulog sa plunder. At kung hindi nila mapatunayan na series of acts nga yan, walang plunder, walang probable cause. Now, sabihin nila na mayroong series of acts, no? Dahil syempre, di pa natin nakikita information. Depende naman yan sa pagsusulat nila information. Sabihin natin may series of acts. Ang tanong naman, yung pagbibigay ng pera ba para campaign contribution, yan ba ay in consideration of a gift or a promise? So sa tingin ko hindi naman po, no, dahil ang sinasabi ko na nga po paulit-ulit na parang silang plaka na kapag yan po ay maging kriminal, abay, lahat ng tycoons natin, lahat ng typans natin makukulong dahil lahat sila nagbigay ng pera sa kandidato at syempre inaasahan nila magiging mas malapit sila sa kandidato pag nanalo yung kandidatong yun. Hindi naman yung magbibigay dahil pabigay-bigay lamang. Pero ang sinasabi ko, hindi naman po indispensable or absolutely na dapat today na lalabas ang warrant of arrest kung meron ang lalabas. Kasi kapag hindi nga nagkaroon ng unanimous vote, yung 3 mahistrado na naka-assign dito sa kaso ni Senator Marcoleta, at itong 3 to ay ang chairman ay si Justice Carl Miranda, Justice Moreno at Justice De Los Santos, ay kukuha sila ng 2 sa iba pang division at yun ang magiging majority votes wins. Na ano mga background ng mga justices, no? Si Chairman Carl Miranda, taga UP po yan,
Ako, damokal po ang pera niyan. Heredero po yan. G. Miranda Bookstore fame yan. No? Taga-UP po yan. Pero hindi po siya naging maestrado. No? Siya po ay dating nasa Office of the Solicitor General at naging Assistant Solicitor General. So, yan po ay naging abogado ng gobyerno sa halos buong karera niya as a lawyer, no, bago siya matalagang justice. Ito naman si Justice Moreno, naging RTC judge po yan. No? Hindi ko lang malaman po kung saan talaga siya na-assign na RTC judge. Pero yung pangatlo po, itong si Justice Fritz de los Santos, siya po ay appointee ni Marcos Jr. September of 2025 lang siya na-appoint at kakaiba po siya. Siya lang yung nakita ko na justice na ang pinakamataas na naging tungkuling ay court attorney sa Court of Appeals. Ibig sabihin, legal researcher na isang justice. Halos buong buhay niya ay siya ay legal researcher except for 1 year na siya nagtrabaho sa Solgen, no, sa Office of the Solicitor General. Hindi ko lang alam kung nag-abot sila ni Chairperson Carl Miranda na nanggaling din ng OSG sa buong talang buhay niya. Pero yun nga po ang alam ko ay court researcher siya, no? Court attorney. At siya lang ata alam ko ng court attorney na talagang naging justice kaagad. No? So medyo malakas kay Marcos Jr. Pero wala naman pong ibig sabihin yan. Nais nating isipin na kapag sila ay na-appoint, ang kanilang kakatapatan ay sa kanilang katungkulan at hindi sa appointing authority. Now, siyempre po, dahil ang impeachment nagsisimula pa lamang, malalaman natin ang kabuuan ng kwento ng prosecution kasi merong opening statement. At sa kwento pa lamang, malalaman na natin kung walang kwenta ba yung mga articles of impeachment na yan or kung talagang meron bang tulog si VP Sara. So bukas naman, susubukan natin na mag-live din habang nagsimula sila. Alas 8 po bukas yan, pero susubukan ko po kasi meron ng mga meetings bukas. Hindi ko alam kung makakatakas ako doon sa mga meetings, pero susubaybayan po natin yan at kung hindi natin makikerry live at hindi tayo makaka-annotate, ay susubukan naman nating mag-recap, no? At 2 p.m. yung normal na ating pagbo-broadcast, no? At kung hindi naman lumabas ang warrant of arrest bukas, well, anytime this week magkakaroon ng decision yan laban kay Marcoleta kung i-dismiss ang kaso dahil walang probable cause or kung itutuloy dahil mayroong probable cause at mag-i-issue ng mandamiento de arresto at siyempre po ang plunder ay non-bailable. So mag-i-issue talaga sila ng warrant of arrest at kung dahil nga non-bailable siya, makukulong si Senator Marcoleta. Ang mga pangyayari po ngayong araw, ito po ay ayon sa script ng mga Marcos na nais manatili sa pwesto till kingdom come. Kinakailangan matanggal si Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment, papatawan ng parusa, hindi lang pagkaalis bilang Vice President, kundi permanent disqualification from office na hindi makatakbo sa 2028 dahil lahat naman ng survey ay nagpapakita wala pang kandidato na lumalapit na makakatalo sa kanya. At siyempre, yung kanilang kaso kay Senator Marcoleta, yan po ay para nga po mabawasan ang boto na susuporta kay VP Sara at siyempre para wag nang isiwalat ang katotohanan sa flood control kaya nais nilang makulong si Rodantoy Marcoleta. Walang tanong sa mga pangyayari ngayon, Pilipinas, nasan kayo? Nakita natin nanindigan kayo sa mga rally, pero ang tanong natin sa hubong sandataan, sa kapulisan, sa Coast Guard, nasan po kayo? Kinakailangan mo kayo ng taong bayan, kinakailangan ng taong bayan ng proteksyon at sa ayon po sa ating saligang batas, kayo po ang protektor ng taong bayan. Nasaan po kayo? Inasahan po ng taong bayan na nagtipon-tipon ang napakadaming tao sa EDSA nung kailan lamang na susuporta kayo sa taong bayan dahil alam namin bilang kabahagi ng mas malawak na lipunan ng Pilipinas, ramdam niyong kagutuman, ramdam niyong walang tigil na pataas sa presyo ng bilihin, ramdam ninyo ang babaan ng sweldo, ramdam ninyo ang kakulangan ng trabaho at syempre pinaka-importante, ramdam ninyo yung pagdurusa natin pag merong baha, dulot ng sunod-sunod na mga bagyo at ang pera na nakalaan sana para sa flood control ay linamon ng mga buhaya kesa bigyan ng benepisyo ang taong bayan. Ang tanong, nasan kayo?
Well, sagutin po natin yan sa mga susunod na araw. Pero ito pong inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will have. Bye for now.